Tips ko pala sa inyong mga baguhang nag-alagang manok. Ngayong laging umuulan, may kasama pang bagyo. Kung may mga alaga kayong mga maliit na sisiw, diol pa lang na inilawan nyo, kung mag-brown out sa inyong lugar, ang gagawin nyo, ilagay nyo sa karton. Tapos ang karton, butasan nyo lang yan. Parang makahinga ng komportable ang inyong alagang mga sisiw. Tapos hindi sila lalamigin, giginawin. Yan ang pamaraan kong ginagamit ko kapag mag-brown out. Tapos ang inyong mga alagang mga sisiw na medyo malaki-laki na, 1 buwan, 2 buwan, huwag nyo muna yang pakawalan habang masama ang panahon. Hayaan nyo muna yan sa inyong pinaglagyan na nakakulong, halimbawa nga hindi sila nababasa ng ulan, parang hindi lalamigin. Kasi ang sisiw kasi kapag laging naramdaman nila ang lamig sa katawan nila, iyan ang dahilan ding nababansot. Ang mga sisiw na diol pa lang na inilawan natin, kapag iyan ang nilalamig, nababansot yan, walang ganang kumain pag nilalamig ang kanilang mga pangatawan. Pero kung ang sisiw, kung hindi nilalamig yan, ang pakiramdam nila sa kanilang pangatawan, malakas kumain yan. Dahil ang mga diol, mga sisiw, pakailangan talaga ang init palagi ang kanilang katawan, hindi sila nakaramdam ng lamig. Kaya kung mag-brown out, ang ginagawa ko sa akin, nilalagay ko sa karton. Pagkatapos ang mga medyo malaki-laki ko na, hindi ko pinaalpasan muna, hindi ko muna pinagala-gala habang masama ang panahon. Saka ko na sila palabasin uli, pakawalan kapag medyo maganda na ang panahon. Parang sigurado nga hindi sila laging nababasa sa ulan, hindi para sila magkaroon ng sakit-sakit, magkasipon. Iyan ang pamaraan ko na isishare ko sa inyong mga baguhan pa lang. Iyan ang pinaka-importante ngayong tag-ulan, ang pag-alaga natin sa ating mga alagang sisiw, na huwag nating hayaang nababasa ng ulan. Di bali yung may mga edad na, kasi iligpit lang naman natin yan kapag malakas ang hangin, malakas ang buhos sa tubig ulan, kasi kawawa naman din yan kung hindi na rin kaya nila sa kanilang pangatawan. Kasi kahit may silungan yan, kapag may bagyo, malakas ang hangin, ulan, nababasa din yan ng husto. Lalo na kung buong araw bumubuhos ang ulan, kawawa ang ating alagang mga may edad na rin. Kailangan din lagyan din natin ng takip, o kaya ilagay natin muna sila sa kulungan na hindi din sila mabasag ulan. Pagka medyo gumanda ang panahon, saka natin ibalik sa talian ang ating mga alagang may edad na. Pero ang mga sisiw ngayon, iyan talaga ang pinaka-alagain ngayon. Natutukan natin na huwag silang laging nababasa sa ulan, parang hindi nababanso. Kung hindi man yan sipunin, nilalamig ang katawan nila, hindi rin ganadong kumain. Kung mapansin niyo ang mga maliit niyong sisiw, nakabagsak ang mga pakpak, yan ang nakakabansot sa alaga nating sisiw, ang lamig. Kailangan kung diol pa lang, nilagyan natin talaga ng ilaw yan, bombilya kapag walang brown out. Pero kung mag-brown out, yan ang ni-advise ko sa inyo, ilagay nyo sa karton. Kasi mag-ingay yan kapag mawala ang ilaw, brown out, nag-ingay ang mga sisiw dahil nilalamig yan sila. Pero kung ilagay nyo sa karton yan, manahimik yan. Kasi nag-init lang din ang kanilang mga pangatawan, lalong-lalong kung magsama sila, nag-init ang kanilang katawan kapag nakalagay sa karton. Pero ang karton, ulitin ko sa inyo, kailangan butasan niya maliit, parang may makapasok din na hangin, komportable sila huminga. Yan lang, maraming salamat ulit sa pagpunod. Sana mayroon kayong konting mapulot o matutunang mga baguhan pa lang sa ginawa kong content video na ito, na ibinahagi ko sa inyo ang aking konting kaalaman tungkol sa pag-alaga ng mga maliit na sisiw, parang healthy masiglakihan, hindi makaranas ng pagkabansot. Yan lang, bukay.